Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayun, sorry. Magandang hapon mga ka-seniors. Naririto na naman po tayong muli sa ating Senior Citizens Time for Information and Public Service. Tayo po ay nasa ika-4 na episode ng Season 2025 sa pamamagitan ng ating kooperasyon sa COSE at Miserior. Binabati ko lahat ng mga senior sa lahat ng sulok ng Pilipinas, pati na yung mga nagrarally dyan sa Netherlands for and against for whoever you want to support. Yan. Okay. Magandang topic natin ngayon, ano? Dahil alam nyo, umaasa pa rin ang mga 8 milyong Pilipino na mga seniors na baka sakaling magkaroon tayo ng universal social pension, no? Sana ay bigyan tayo ng pansin katulad ng pagpapahalaga nila kay Tatay Digong at dun sa inchik na binigyan nila ng citizenship. Yan. So ngayong hapon, of course, makakapanayam natin ang mga bagtikang leader ng mga senior citizens organization. At mamaya ipapakilala namin sila sa inyo, no? Of course, nandyan si Kuya George at nandyan si Manang Choi na ating makakapanayam. Ang paksa natin ngayon, gaya ng sinabi ko, ay tungkol sa Universal Social Pension. Hindi pa natin sinusuko ang bandila hanggat hindi nagsasara ang Senado. Baka sakaling magising ang dapat magising. Yan. So magandang hapon sa inyong lahat. At Nanay Salve, kayo naman ang bumati. Yes, magandang hapon and thank you very much Kaproy. At siyempre sa COSE sa pagbibigay sa atin ng espasyo dito sa platapormang ito. Swerte po natin dahil sa araw na ito, hopefully itong ating pag-uusapang panukalang batas na ito na ipinapanukala na natin since time immemorial. Ang pagkakaalam ko, in fact, this even dates back to 2013 kung saan most of the people were clamoring para dito sa pag-universalize ng social pension para sa mga mahihirap na mga nakatatanda. Sana kung ito ay maisasagawa nga ng ating pamahalaan, napakalaking ginhawa sana nito sa mga nakatatanda. Gaano man ito kaliit, pero ito ay magbibigay ng kaalwanan sa mga nakatatandang naghihirap dahil at least man lang makakasiguro tayo na yung mga gamot na kanilang pangunahing pangangailangan ay kanilang maaabot o magkakaroon sila, mabibili na lang. Sana kapag ito ay naisagawa ng ating gobyerno, this will serve as its anong tawag nito, proyektong pang centerpiece program ng gobyerno kung sana ito ay gugustuhin nilang maisagawa. Mga kasama, mga kapwa, mga nakatatanda, samahan ninyo kami sa panibagong
pag-i-ere nitong ating programang ito hanggang alas 4. Please be with us. Makisali po kayo sa talakayan. Salamat. Yan. So ngayon ay binabati natin at gusto nating magpakilala ang ating kaibigan, age first before beauty, ang dating presidente ng FESCAP, si Ginoong George Banal, ang aming banal na idolo ng mga seniors. Sir George, pakilala po kayo at bumati. Yan. Maraming salamat, kaibigan Floro, sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Blessed Thursday. Ako po si Tito George. Pinas noong 12. At ngayon, napakamahalaga po itong ating talakayan at sana po ay upang sa makatulong tayo itong sa lower house wala naging problema, wala object, 100% na po ito. Pero dito sa upper house, kami po ay nagkaroon ng prayer rally noong January 20. Pero ang sabi po nung ating Senador Jesus Cordero ay kailangan lang na magkaroon ng hearing si Senador Jaime Marcos at ito po ay mabagyan ng report upang sa ganon makausap ni Senate President Cheese yung mga senador upang maaprubahan na itong bill na ito. Ito po, kahit mayaman, mahirap, ay tatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Kahit maliit, ito po ay pagkilala na kami, nung kabataan namin, kami po ay nakatulong sa community development at nation building. Sa araw na ito, tulong-tulong po tayo. Sabi nga nila, service to humanity is the best work of life. Alisin natin ang politika. Ang mas mahalaga, makatulong tayo sa ating kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nangangailangan ng tulong, especially during these challenging and critical times. Salamat. Ayan. Pakinggan naman natin ngayon ang ating kaibigan, ang ating ate, si Ate Choy ng NESCA. Ate Choy, bumati po kayo. Unmute please, unmute. Please unmute po. At lalong-lalo na yung ating mga lolo at lola sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. At syempre yung aking organisasyon, yung NISCA, yung National Senior Citizens Affairs for Social Justice, Welfare, and Development Incorporated na buong Pilipinas. At tulad ng mga sinabi ng aking mga kasama, yung aking mga colleagues, no? Mukhang tumanda na rin tayo dito sa Universal Social Pension na to. Palagi tayo nagkita-kita. At siguro para sa akin ang Universal Social Pension ang need no ng ating mga nakatatanda more than anything else. Dahil ito po ay meron tayo existing social pension program ngayon para sa mga indigents pero hindi po 'yun lahat. So meron po tayong discrimination. And that's one of the reason why our organization pushed for the Universal Social Pension since time immemorial. Sasabihin ko na lang since during my OSCA days talagang tinaguyod na namin po ito. So later, we will discuss about what's now with our USP. So I'd like to say thank you to COSI for this invitation, for this opportunity again. At makasama ko rin ang ating mga nakatatanda ng ating lipunan. Thank you very much. Yan. Maraming salamat sa pagpapaunlat, Kuya George and Ate Choy, no? Of course, si Nanay Salve, kung ating pag-uusapan, kailan pa ba natin sinimulan ng pag-uusap na to? Siguro ang isang higit na nakakaalam dyan ay si Tatay George at saka si Nanay Salve. Pasensya na po kayo kasi medyo bunso po ako dito sa usapang ito, no? At ibinibigay ko sa inyong pagkakataon. Pwede bang tugay-gayin natin? Kailan pa tayo nagsimulang makipaglaban tungkol sa issue na to?
Sa totoo lang, Kaproy, kanina sa intro ay nabanggit ko na yung pag-uusap na ito dates back to even beyond o even before 2015. Pero sa totoo lang, to be more exact, nung inimplementa ito, yung social pension for indigents noong 2011, Oktubre ng 2011 ay nagkakaroon na kami ng pagkilos ulit sa COPAP na nagkakampanya kami na i-hold muna in abeyance yung implementasyon ng programa dahil nakita namin maraming lumalabas na mga problema. So, noon nagsimula kaming mag-isip ng alternative na programa, something that can replace yung kasalukuyang problematikong social pension program para sa mga indigents. At ito yung naiisip namin na po pwedeng kung meron ng problema ay konti na lamang. Ito po yung universal social pension. So, in fact, noong 2012, yung COPAP noon ay nagsagawa ng yung 1 million signature campaign na tinulungan kami ng abogadong anak ni Sir George. Diba? Tinulungan kami. So we in fact turned over to the House of Representatives isang bulto ng mga accomplished na mga forma ng containing siguro something like mga 40,000 signatures. Parang initial lang na submission namin. Pero yung pangako namin, we will go until makakolekta kami ng 1 million signatures. So that was how long ago when we already started talking about universalizing. Formally, inilaunch ito ng COPAP, ng COSE at ng iba pang mga organizations na nakikipagtulungan. Inilunsad namin ito in 2017. Ito po yung AKAP, yung pag-form namin ng AKAP kung saan mga iba po ito, clarifying. Ano lang po, hindi po ito yung AKAP na pamumudmod ng bilyon-bilyon na pera. Ano po? Hindi ito yun. AKAP means action para sa pensyon. So, coalition. Yes. Coalition. Bagong koalisyon ng AKAP. So, mga organisasyon po ito na nakasumali diyan sa AKAP. Kasali po diyan yung COPAP, yung COSE, kasali din yung MISCA, kasali din yung S4S, kasali din yung SEEDS, kasali din yung SCSC o yung Senior Citizen Sectoral Council. Marami po pa, in fact, I remember meron pa tayong grupo ng mga kasambahay. Hindi sila mga seniors. Yeah, United Domestic Workers of the Philippines. Yes, at meron ding grupo ng mga kabataan na sumali din sa atin. So ibig sabihin, mas malawak ito, mas malaking grupo na kinabibilangan ng iba't ibang mga separate, mga specific, sector-specific na grupo. So, ang purpose po nito ay para ilunsad namin at makuha natin, maikampanya yung pagpapalit ng programa mula sa pagiging sa pagiging social pension for indigent seniors to a universal kind of thing. Na lahat, ibig sabihin lahat na ng mga seniors, anuman ang estado sa buhay, ay mabibigyan ng tulong ng ating gobyerno. After all, ito ay karapatan ng lahat ng mga seniors. Ayan. Si Tatay George. Tatay George, anong natatandaan yung history ng ating kilusan para sa Universal Social Pension? Kagaya ng salamat ka, Paroy.
Kagaya ng nasabi ni Salve, umattend din ako sa congressional hearing presided by then Congressman De Rosario. That was 2011. Noon, ang pinag-uusapan, social pension. During the deliberation, ako'y nagsalita, may sila, ang sinabi ko, ano mabibili ng 500 sa halaga ng mga bilihin ngayon? Ang mabibili ka ako, turon lang at bukayo. So tawanan sila. During that year, inapprove nila na doblehin. Pero naging effective yan about 10 years after. Ngayon, ang nagiging problema natin ngayon ay marami ang na-approve na ng DSWD, about 80,000 na naghihintay. Sana, on this particular subject, sana bago dinoble ay binigyan na muna ng mga pensyon yung mga approved na naghihintay. Ngayon, sabi natin, hindi lang naman yung mga indigent, yung mahihirap, ang nakatulong sa community development at nation building. Yung mga kagaya namin na retirado na, kahit hindi na mahirap, ay dapat bigyan din ng pagkilala ng pamahalaan. Kaya doon ay minungkahi nga yan, lalabas na yung bill tungkol sa universal social pension na kahit maliit lang yung bibigay ay makakatulong dahil karamihan sa amin ay gumagamit na ng mga maintenance medicine, etc. At kahit maliit lang, pumayag na ang mga samahan namin, ang COPAP, ang POSE, ang PESCAP, lahat, na magiging masaya na kami kahit 500 lang, basta maaprubahan lang. So sa pagkakataong ito, sa lower house, ay naging unanimous ang approval. Kaya lang may problema ngayon sa upper house na matagal lang nakabinbin yan. Kaya ang ginawa ng mga federasyon ng senior ay nagkaroon tayo ng prayer rally noong January 20. Nararapat lang na bigyan ng pagkilala ang mga nakatatanda ng kabataan naming lahat. Kami ay tumulong sa community development at nation building. So kami ay nag-aapila sa committee ni Senadora Amy Marcos na sana magkaroon ng hearing at sana magbigay siya ng report kay Senator Jesus Escudero upang sa ganon magkaroon na ng magandang resulta at pinangako naman nila na ang mga senador ay pipirma upang itong universal social pension kahit sa halagang 500 lang ay maaprubahan na sapagkat alam natin sa mga susunod na taon, ito naman ay magkakaroon ng possible amendment para ito'y tumaas para makatugon sa pangangailangan ng mayaman man o mahirap. So sa pagkakataong ito, pag yan ay nadoble na, yung social pension at universal social pension ay maaari na sigurong pag-isahin. So malaking tulong yan at magiging masaya ang lahat kung bawat senior citizen ay makatanggap ng pensyon. Ayun. Si Ate Choi naman, Ate Choi, ito mas bata-bata ito at mas recent ang kanyang mga memories. Ano bang ating pinaglalaban, Ate Choi? At ano bang yung naging karanasan sa kilusang ito? Unmute please, unmute. Unmute po. Okay. Again, sabi ko, 2016 ako, when I was assigned in OSCA, doon ko nakita kung ano ang diferensya ng existing social pension program for the indigents, no? Kaya since then, we pushed really for the universal social pension because ang universal social pension, it is a tax finance program that guarantees no na magkaroon ng pensyon ng ating mga nakatatanda at walang diskriminasyon. At it caused divisiveness. That existing social pension program for the indigents, naghati-hati ang mga senior citizens natin kasi hindi po lahat. And nagke-question pa sila when I was with OSCA na bakit sila nakakatanggap na mayayaman naman sila. Meron silang kabuhayan.
let us remember that the existing social pension program for the indigents until today, up to this day, napakasikip ang requirements po kung paano ka papasa doon sa pumasa as a pensioner of the or as a beneficiary of this social pension program for the indigents, no? Kaya since 2016 ay nakikita-kita rin kami noon nila si Tito George, si Nay Salve, we were together in some of the consultative meetings, no, with the DOH, with the DSWD, at talagang gusto namin ang universal. Di ho ba? Kahit na kami dito sa lungsod ng Makati, the universal po ang amin talaga ipinaglalaban. So, sabihin na lang natin na ito ay need, no? What is need sa Tagalog? Pangangailangan. Pangangailangan ito po ng ating mga nakatatanda. Hindi po siya luxury. So, karapatan po ng isang nakatatanda pag edad ng 60 years old ay makatanggap man lang ng pension. Lalong-lalo na yon yung mga nag-retire that they were part of nation building. Di ba? So, hindi ibig sabihin na kami, ang mga may pension, nag-retire na, ay hindi pwede bigyan sila ng nitong social pension. Dapat talaga, walang diskriminasyon. Dapat universal na siya. Kay mayaman, kay mahirap, kay may pension o wala, dapat makatanggap ang isang nakatatanda pagdating niya ng 60 years old. Okay. So ano na nangyari nito? When this was filed actually, ito yung tugon kasi ng ating RA 7432. If you remember, so kailan yun? Ang 7432 na Senior Citizens Act. And it was amended again in 1993 and then amended again in 2010, which is the RA 9994. At talagang tinutugunan doon na magkaroon po ng social pension ang ating mga nakatatanda. So anong ginawa natin? Nagkaroon tayo ng AKA, di ba? Nagkaroon tayo ng koalisyon. Not only the organizations for the senior citizens as well as yung mga women's youth, they even join us na mai-push itong universal pension. So na-mention kanina ninyo na naglakad tayo papuntang Senado. Diba? Kasi napasa na ito sa Kongreso. This was filed again in the 19th Congress. For how many years? 17 Congress po ay ito ay hinilunsad na. Walang nangyari. Okay. Pagdating ng 18th Congress, wala rin nagpanukala nito sa lower house of Congress. So in the 19th Congress, this was refiled by Congresswoman Milagros Mila Magsaysay. Okay? So nabigyan po tayo ng pag-asa. Kami po nagkaroon po ng hope, no, para dito sa programang ito. O anong nangyari? It was unanimously approved in the lower house of Congress with a budget. Dinala sa Senado. Naglakad tayo sa Senado. Simultaneous po all over the Philippines dahil nagclamor po. Lahat po ng nakatatanda all over the Philippines ay nakipaglaban, nakilahok dito po na maipasa na itong ating Universal Social Pension Program. Unfortunately, hindi po naipasa. Pero binigyan tayo ng pag-asa ngayon after the elections and I am holding on to that hope, to that napakaliit na pag-asa. Hindi ako bumibigay kasi during when I had a chance to talk with Congresswoman Mila Magsaysay. Nagkita po sila ni Senator Amy Marcos sa Malacanang during the Centenarian Act of 2024 cash out po sa Malacanang. Nagkita po sila at nagsabi naman si Amy Marcos na titingnan niya pagbalik sa Kongreso after the election. So, siguro ngayon, I am holding on. That's the latest, no? I am holding on. Yung promise ni Senadora Amy Marcos na titingnan niya. Pero kung titingnan lang niya at hindi niya magkaroon siya ng report, no? At hindi mailagay sa plenaryo, ilang araw na lang po, we will be welcoming the 20th Congress. So kung hindi man mangyari yan sa kanyang sinabi, no? Kay Congresswoman Milagros Magsaysay, di kailangan talaga mai-refile uli ito in the 20th Congress. So, lahat po ng mga nakatatanda, wag ho tayo mawalan ng pag-asa. There is always hope for everything.
And let's Yes. hope for the universal social pension will come. Maraming salamat. Yes. Yan. Alam nyo mga kasenyor, no? Etong sinabi ni Sister Marichu, no? We are looking for a miracle. Milagro na lang po kasi pagbalik nila galing sa eleksyon, syempre mga pagod yan, marami na namang ibang prioridad, halos 2 session lang ang matitira. At yung 2 session na yun, kung magde-deliberate pa ang ang Senado at mag-grandstanding pa sila, even assuming na on the first day ipasa nila, no? Kailangan pa rin mag-meeting, nagkaroon ng bicameral conference committee at i-deliberate yan. At ako sa tingin ko, sorry to say this mga kasenyor, pero wala na po. Pinabayaan na talaga tayo ni Madam Amy Marcos. Simpleng-simple lang ang pamantayan ko dyan. Kung nakapagtawag siya ng special session para imbestigahan yung issue ni Pangulong Duterte, nakapagtawag siya ng special session at maraming dumalo para pag-usapan yung ICC issue ni former President Duterte, bakit hindi sila makapagtawag ng special session para sa issue ng 12 million senior citizens? 12 million senior citizens. 5 million nakikinabang na ngayon, no? Pero may mga waitlisted pa na mga 800,000 doon sa SOCPEN na tinatawag. Tapos etong ating Senado umaasa tayo. Had it been acted upon before the recess, maniniwala ako. Pero yung sasabihin ni Senator Amy, a-actionan ko yan 2 days before the last session of the Congress. That's only fishing for votes. Naghahanap na lang ng boto yan si Senator Amy. Pero kung ako lang, mga kasenyor, hindi ko na talaga iboboto yan. I've given up on her. Kasi she has proven it twice. Unang-una, Nanay Salve, Tatay George, no? Pumunta tayo sa Senado. Nandun tayo. Siya ang pakay natin. Nakasalubong niya tayo. Pinansin niya ba tayo? Nag-eme-eme lang sila nag-eme-eme lang sila ni Congresswoman Magsaysay, silang dalawa lang ang nag-usap-usap, nag-Ilocanohan lang sila. Unfortunately, Ilocano ako, naintindihan ng pag-uusap nila. Alam mo ba ang sinabi niya? Nambobola lang yan si Chis Escudero, nagyayabang lang yan. Imposibleng mangyari yan. Yan ang sinabi niya. Nung nag-usap sila ni Congresswoman Magsaysay, Ilocano ang usapan nila. No, I'm an Ilocano. I understood everything. Tapos, after that, ilang araw nagkaroon ng special session, pinag-usapan yung citizenship ng isang inchik para bigyan ng citizenship ng Senado yung isang inchik. Isang inchik na meron pang mga aligasyon na ito ay nakalink sa mga pogo. Kita nyo yung anong klaseng prioridad ang binibigay sa atin ng ating mga mambabatas, ng ating mga senador. No? Bagamat medyo nanalig ako nung nangako si Chis Escudero na pag merong hearing at may report, maski Sabado, maski Linggo, maski Biyernes, mag-open ako ng session. Sinabi niya yun, totoo. Pero hindi ako naniwala kasi walang lumabas na report eh. So kung yung panghahawakan natin, yung binitawan ni Senator Amy kay Congresswoman Mila na a-actionan niya on the last days of the Congress, I think she's only fishing for the votes of the United Senior Citizens Party List. Baka lang mabitbit siya ng partido ni Congresswoman Magsaysay. But I doubt, and I don't believe, and I don't trust that something will happen. No? Kasi otherwise, nagawan nila ng session yung kay Duterte. Bakit yung session natin, 12 million tayo? Ba't hindi nila magawan, no? So anyway, basta ang importante dito mga kasenyor, ang pensyon ay karapatan. It is the right of all retiring workers, of all retiring citizens. Lahat ng mga senyor, mga taong nagtrabaho at naglingkod sa kanilang bayan,
Sa lahat ng bansa sa buong daigdig ay binibigyan ng atensyon ang kanilang pensyon. Bakit sa Pilipinas hindi natin kayang ayusin? Yan. Sorry pero Nanay Salve, kayo po ay nagtataas ng kamay. Baka meron kayong gustong bawasan dun sa sinabi ko. Hindi ko babawasan yung sinasabi mo. Ito rejoinder o pangdadagdag lamang. Gusto ko lang ipahayag din ang sama ng loob ng isang nakatatanda. Isa lamang ako sa mga nakatatanda, pero we stand for 12 million senior citizens ng Pilipinas. Ang pagkakaalam ko po kasi, dati-dati ang hirap magsabatas ng mga panukala natin dahil ang laging sinasabi ng Senado, walang pondo dahil ang House of Representatives ay hindi nagsasabi kung may pondo wala. Pag sinabi ng House of Representatives walang pondo, hindi nila aaprubahan, so hindi rin aaprubahan ng Senado. Ang pinagtataka ko, inaprubahan na ito noong Mayo ng Kongreso. Ibig sabihin, ang Kongreso mismo nagsasabi merong pera, may pondo. Kaya nila inaprubahan. So when this was transmitted to the Senate, nagtataka ako na parang ayaw tanggapin ng ating Senado. Up to this point, isipin nyo, from May, ano ba to, ilang buwan after May? 7? Nanay Salve, mag-iisang taon na po, malapit na mag-birthday. Yes. 10 months po, 10 months. Yes, 10 months. So, sa loob ng 10 months, pinatulog ito. Dahil lamang at one time kasi na nandoon ako sa isa sa mga hearings, may narinig ako na sinabi na ayaw daw niyang pinag-uusapan ang mga panukalang batas na gagamit ng pera. Ano bang batas ang pag inimplementa ay hindi mangangailangan ng pera? Lahat, pagkakaalam ko, ay mangangailangan ng pera, except na lamang kung pagpapalit lang ng pangalan ng isang kalsada. Pero kapag proyekto, pag programa para sa mga tao, mangangailangan talaga ng pera ito. Ayun, kung ang sinasabi ay walang issue yung kakulangan ng pera, ang pagkakaalam ko lang naman is between 40 to 60 billion ang kailangang idagdag doon sa existing na pondo ng Social Pension for Indigents, di ba? Para masakop na, maisama na, maging inclusive na ito to include all other senior citizens. Kung ito lang ang kinukulang, ang dapat hanapin, kung 60 billion lang, di ba naalala ninyo, 2024, yung pondo para sa unprogrammed funds ay 750 billion pesos. Ikumpara mo naman doon sa 60 lang namang hinahanap natin. Di ba? Itong para sa 2025, yung 26 billion na para sa AKAP program, bakit nakakapaglagay tayo ng malalaking mga pondo, big tickets, para sa mga programang hindi naman talaga totoong kailangan masyado? Dahil ang binabalak lang namang tulungan ay yung mga may dati ng trabaho may mga sweldo na. Bakit ayaw ninyong tulungan yung mga matatanda? Dahil ba tingin ninyo wala na kaming silbi? And then, ang pagkakaalam ko, every year, nagdadagdag tayo ng more than 1 trillion sa mga kauutangan natin sa labas ng bansa. Di ba? Ngayon, ilan ba ay dinagdag natin sa utang natin sa bansa? 1.6. Tama ba? 1.6 trillion. Kung 1.6 trillion, ang hinihingi lang naman natin ay 60 billion. 60 billion. Kapiranggot lang yan kumpara dun sa inutang natin. Saan pumunta ang 60 billion? Saan pupunta yung 120 billion? 1.6 trillion. Saan yun pupunta? Alam nga naman siguro dadagdagan pa natin yung
550, ano yun? Yung 700 billion oh, na akap. hindi, yan, at saka yung 550 na projects para sa flood control. PPP. Oh, dadagdagan pa ba natin yun? Nahahanapin pa natin? So ang ibig sabihin, napakaliit yung 60 billion kumpara kung ikukumpara mo sa mga existing. And then, bakit nagagawa nating magsingit ng iba't ibang mga mga fund allocations para sa iba't ibang mga proyektong hindi naman nagmamaterialize? Bakit nakakapagsingit tayo ng ganoong mga fund allocations nang hindi natin inaasikaso kahit na lang yung 60 billion para sa mga seniors? Yun lang ang ano ko na nakakaano. And then there's one thing more. At one time I was there, nag-attend ako ng isang hearing doon. I brought the subject sa isang hiwalay na pag-uusap sa labas na sa hearing dahil out of topic naman ito. So I brought the subject. Sabi ko, ma'am, baka po pwedeng i-calendar na ninyo yung pag-uusap para sa universal social pension. Kasi I was hoping na from February, March, April, May, at least may 4 na buwan na po pwede pang ma-actionan ito. So alam mo ang sagot, pagbigyan naman daw natin yung ibang mga sektor. Bakit? Kailangan bang mag-isa-isang tabi ang isang sektor para lamang tulungan yung ibang sektor? Bakit what is stopping them from proposing mga panukalang batas para sa mga iba't ibang sektor na yun? The problem is wala naman sa kanilang nagpo-propose noon. Bakit tayo kailangan pigilan sa pagpo-propose ng mga panukalang batas that will be good for us? Yun lang. Alam mo, Nanay Salve, question of priority yan eh. Pero sige, si Tatay George muna. Yes, Sir George. Naku, naghang. Sige, si Ma'am Marichu muna. Yan. Sige po, go ahead po. Go ahead po, sige po. Sumaayon ako sa sinabi ni Salve na hindi naman aapurbahan ng lower house kung walang pondo. Yan naman ay pinag-aaralan bago bigyan ng approval. At doon sa mga nag-approve, ni isa walang nag-object. So 100%. So dito, ang nakikita ko lang ay sobrang politika. Kailangan itabi muna natin ang politika at ating bigyan ng pagkakataon na makatulong sa mga karamihan ng mga senior citizens na retired na, kahit man lang pambili ng mga medisina nila, at para mabigyan naman sila ng pagkilala dahil kung sila ay bata pa, sila naman ay tumulong para sa ating komunidad at sa bansa. Bakit ipagkakait sa atin ang isang karapatan, a right that we deserve? The Philippines is blessed dahil ang mga seniors nga ay nakakatanggap ng mga biyaya na sa mga ibang bansa ay hindi na ibibigay. Pero at this point in time, dapat talaga na aprubahan na ng upper house dahil pag yan ay hindi na aprubahan, mababalik na naman, we will go back to zero. Mag-uumpisa na naman na i-refile at pag-usapan ng matagal, and then yung mga ibang senior may mga sakit na namamatay dahil kulang sa pera para pambili ng medisina. Bakit natin ipagkakait sa mga nakatatanda na sa panahon ito ay nangangailangan sila ng tulong mula sa pamahalaan? So tayo ay nagpunta, more than 6,000 sa Senado noong January 20. Sabi mo nga, nakaharap natin si Senadora Amy
sana, Senadora Amy, itapon mo na sa waste basket yung politika. Dahil naintindihan namin ang diferensya ninyo ni Romualdez, na yung pinsa buo. Pumangkin. Pero sa pagkakataong ito, intindihin natin, kayo bilang Sir Leader, intindihin natin yung tulong na maibibigay natin sa karamihan sa amin na retired na. Alam nyo, George, sa Nanay Salve, no? Ito ay simpleng usapin lang ng prioridad eh. Gamitin nating ehemplo itong expanded senior citizens centenarian law. Yan ay isinabatas din yan. At yan ay sinabatas noong 2023 na dapat nag-take effect noong 2024. Anong ginawa nila? Hindi nila nilagyan ng pondo. So, papogi points lang. At inabutan ng 2024, ang mga kawa-awang mga senior, umaasam-asam at nananalig na pagdating ng birthday nila at nag-80, 85, 90, 95, may 10,000 sila. Anong nangyari noong 2024? Umasa sila sa wala. And then nagkakagulo. Ngayong 2025, yun lang mga nagberde ng 2025 ang bibigyan pansin. Yung 2024, ano yun? Utang kalimutan. Ganyan ang sistema ng prioridad ng pagpapahalaga nila sa senior. Baliwala ang mga senior sa kanila. Puro papogi lang. Kasi, kung halimbawa, Tatay George, ikaw ay matinukang ama, di ba? Ilalaan mo yung mga pangangailangan ng mga anak mo. So dahil lumampas na yung birthday ng anak mong isa, hindi mo na siya paghahanda. Pagpalagay na natin wala kang pera nung nag-birthday siya. Dumating yung birthday ng pangalawang anak mo, may pera ka naman. Bakit hindi mo pa ibigay yung pag-birthday rin mo rin yung yung mas nauna mong anak na naunang nag-birthday? Ganun lang ang ko dun eh. Ganun lang ang analogy ko dun. So, wala talaga tayong halaga sa mga politiko na namumuno sa Pilipinas ngayon. Mas mabuti pa nga yung nagwawalis-walis sa tupad eh. Walis-walis ng 3 dahon may pera. No? Tayo, naglingkod na tayo eh. Naglingkod tayo ng 20 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. May mga 45 years nga naglingkod eh. Pero anong klaseng importansya meron tayo? Tapos makikita mo yung AKAP, AX. Yan ay puro pamumulitiko lang. Hindi yan tunay na pangangailangan ng bansang Pilipinas, ng mamamayang Pilipino. Siguro napapanahon na dapat ay rebisahin natin at baguhin natin ang nilalaman ng Kongreso natin dahil yung mga nakaupo diyan walang pakialam eh. Sa totoo lang, maski yung batas na nagbuo ng Senior Citizens Council, yung Philippine National Commission of Senior Citizens. Kailan pa yun na isa batas? Hanggang ngayon, hindi pa na itatayo. Imagine niyo yun. No? Yung batas na nagsimula tayo, 1994 ba o 1996? 1996. Lumabas na yung batas. Tapos makita-kita mo, DSWD, wala man lang isang section para sa senior citizen. Maniniwala ba kayo? Walang unit, walang section sa DSWD na namamahala tungkol sa senior citizen. Mas mabuti pa yung 4Ps, meron silang national management unit. Pero yung social pension na 10 billion ang halaga ay isang maliit na unit lang ng DSWD. Ganyan ang pagpapahalaga nila sa atin. Ano masasabi mo, Ate Marichu? Kanina ka pa nagpipigil dyan. Hindi naman nagpipigil kasi lahat naman natin nalaman natin yan. So gusto ko lang ibalik natin yung itong ating social pension program existing, no? Kasi kahit na naman ang DSWD agency talaga fully supports naman the enactment of the HB 10423. So ibig sabihin yung HB natin, the Universal Social Pension Program, if it will not going to happen after the elections, dinatapon pala yon ang HB 10423. The Universal Social Pension which was approved in the lower house
yung mga na-mention ni Nay Salve, kung saan kukunin yung pera, ito nakakapag ganito sila, nakakapag ganyan, but for the senior citizens, wala. At I'm really very sad, no? Yung sinabi ni Senadora Amy, na palagi ang senior citizen nabibigyan. Alin po? Senator Amy Marcos, baka kailan kayo naging senadora o kung talaga meron ba talagang naibibigay sa mga senior citizen? Wala po. Except for the social pension program for the indigent. Wala pong ibang programa, centenarian law. Yan lang po at yung yung batas noong octogenarians, nonagenarians at dispalinghado pa rin po yan. Tama yung sinabi sa ating kanina ni Kafloro na yung 2024 na nag-80s, okay? Wala pong budget. So when we had the orientation here in Region 8, okay? At yan ay nakapag-attend ako doon sa orientation ng National Commission of Senior Citizens. Sabi ko, even me, myself, I am confused. Okay? So simplify na lang po natin lahat because I don't want an agency to make it difficult for the senior citizens na yun ang inaalagaan nila. Everything has to be easy na lang. It's just like OSCA. If you are with OSCA, your mandate is to take care of the senior citizens. Huwag mong pahirapan po ang mga nakatatanda. Huwag mo kung ano-ano mga pinaggagawan nyo doon sa mga requirements. So what I told them, dahil ang batas naman, lahat naman tayo nag-review niyan, if you remember yung 2016 and the review of the IIR of the National Commission, nag-review po tayo, remember? We reviewed the IIR of the National Commission. And then nakita natin doon ano bang mandate nila. Kung wala pa lang budget ang 2024 nitong octogenarian and nonagenarian, dapat ang NCSC ang maghanap ng supplemental budget para mabigyan nila ang 2024 recipients. Dahil ang batas natin, after the batas was signed, then lahat po na nag-birthday, after it was signed, at after it was enacted into law, dapat mag-receive. Do they need to wait for another 5 years? Kung wala na sila, tinawag na sila ni Lord. Dahil ang next nyo na makaka-receive sila is after 5 years. Tama po ba? So I manifested this during the orientation dito sa Region 8 ng National Commission. At sabi ko sa mga senior citizens na nag-80 noong 2024, sumulat sila sa National Commission. Maghingi kayo, sulatan ninyo sila kung bakit wala kayong octogenarian na benefits. Dahil sila dapat ang maghanap ng pundo dyan. Pwede naman nilang kunin yung pundong 2025, ilagay nila sa 2024. Di ba? Huwag nilang sabihin na walang pera kasi that is always the reason, walang pera. Di magtrabaho naman po sila. We're asking the National Commission of Senior Citizens to do something about this. Huwag niyong sasabihin doon sa mga senior citizen na wala kasing budget, kaya ang 2024 recipients, wala na lang. Hindi po. Dapat silang humingi. So during our first quarter council meeting in Baguio, one of our guests there, yung interagency ay the National Commission of Senior Citizens ng Baguio City. At yun daw ang sinabi na hanapan nila ng budget ang 2024. Siguro narinig ako because I was telling the senior citizens, magpila-pila na kayo doon sa National Commission at sumulat kayo doon na kailangan kayo mabigyan ng benefits ng Young Centenarian Act of 2024 dahil meron kayong karapatan tumanggap niyan. Wag nyo lang sabihin na kasi walang budget. Okay. After 5 years uli ako. Hindi naman, magtrabaho naman po, di ba? They should work for that. So I'm asking all the commissioners of the National Commission of Senior Citizens. Ay nasabi naman sa amin na they are working it out, naghihingi ng budget for the 2024 recipients of the Centenarian Act of 2024. So tama kayo. Bakit naman sasabihin na ito, maghahanap pa tayo kung saan budget? Meron budget pong Universal Social Pension. Meron pong budget ng 500. Okay, so ilan lang ang bibigyan doon? That's only about 7 million na lang po. Hindi po 12 million Senator
Amy Marcos, hindi po 12 million po, hindi po. Baka kasing pagkaintindi ni Senator Amy, ang 12 million. Hindi po, ang bibigyan lang po yung hindi nakakatanggap ng social pension for the indigents, which is only about 7 million na lang po. So, yan po ang babadgetan. Ng 500 lang po, kung 7 million yun, sabihin natin, less than 50 billion. Meron naman tayong budget na, di ba ho ba? So tama din, parang ako gusto ko talagang hawakan yung pag-asa na yun, but then, sabi mo nga, para lang ano yun, just to pacify us, just to please us, just to please the 7 million senior citizens na nangangailangan nitong universal social pension. Ask every senior citizen. Kami nag-iikot kami ngayon, pushing for this also and pushing for the party list na ito ay nagpanukala nitong universal social pension. One of those. So, nag-iikot kami. Alam mo ba, gusto ba nila ng AKAP? Gusto ba nila ng 4Ps? Gusto nyo ba ang AX? Gusto nyo ba ang tupad? Ang sagot, Universal Social Pension Program. Kasi sustainable livelihood po yan. Pensyon na matatanggap ng bawat senior citizen. Alam mo, So alam mo, sana ano, makikinig si Senator Amy Marcos. I am again pleading to you na yung 2 sessions na yon ay magamit niya. hopefully, hopefully makabalik yes. pa siya sa Senado. Hopefully makabalik pa siya sa Kasi Senado. nagalit, tama talaga kayo, nagalit po ang senior citizens. Kahit sinong kausap ko, sorry to say, they will never vote. Yes. Hindi ko alam. Kaya Anyway, siguro nalapas siya doon sa top 12 because of this. Siguro yung... Baka Ate Marichu, mas marami ang boto ng DDS at saka Iglesia ni Cristo. Pero, kidding aside, alam mo, yung sinasabi mo na magtrabaho ang mga komisyoner ng NCSC, dapat talaga mag-lobby sila. Kasi ako naging executive din ako sa gobyerno. At ang isa sa mga trabaho natin, pag kulang ang budget, ay magpo-propose tayo ng supplemental budget. Merong supplemental budget kung tawagin. At kailangan naglalabi ka sa mga congressman. At kailangan naghahanap ka ng champion mo dyan. No? May dalawa naman tayong congressman. May dalawa tayong congressman sa at sa Kongreso. Bukod dun, palagay ko kung may mga isip yung mga ibang congressman dyan, ay sasakyan nila yung issue dahil 12 million tayo. Ipagpalagay mo na lang na 5 million lang ang boboto sa mga senior citizen. Maraming boto yun. Di ba? Pero alam mo ang isang kailangan natin gawin right now, and even before the congressional election or the Senate election happens, mag-united front tayo mga senior citizen. Magbuo tayo ng isang national movement. Lahat ng iba't ibang asosasyon, magsama-sama tayo. At isang mukha lang ang ihaharap natin sa mga yan. Siguro ko pag ginawa natin yun, alam mo, there is always force in numbers. Siguro tinatawan-tawanan lang nila kasi baka akala nila ang COPAP ilang piraso lang, ang NESCA ilang piraso lang, ang S4S ilang piraso lang, ang FESCAP marami sila, nag-aaway-away pa. Di ba? Pero pagka napagkaisa natin yan, naku, Diyos ko po, kaya natin magpaupo ng 3 senador sa susunod na eleksyon ng kaya natin. Kung lahat yan, agree ako sa iyo. Pipili tayo ng kandidato nating senador, yun lang ang iboboto natin. Black voting tayo katulad ng mga ibang grupo dyan. Palagay ko, may mga anak pa yung mga seniors. May mga apo pa yun. Di ba? Kung makukumbinsin ng mga seniors yung mga anak at apo nila, which I think is not difficult because ang sinasabi ko sa mga kabataan kausap ko, itong ginagawa namin ay para sa kinabukasan nyo. Pag naayos namin ang social pension, universal social pension, pagtanda nyo, abay, okay kayo. No? Kasi, alam mo, sa totoo lang, kaya marami magnanakaw sa gobyerno at saka maski sa ang klase ng trabaho, pinaghahanda nila retirement.
Magnanakaw sila at mag-iipon para sa kanilang retirement. Kung may social pension na tayo na universal, palagay ko mababawasan ang magnanakaw sa gobyerno. Baski sa mga politikong magnanakaw, mababawasan yan. They will moderate their greed. Yes. Floro, Uh, Kasi I think is initiating ng United Movement for all at least for all senior citizens organization. So magandang magandang for a start Kasi actually naman tayo ngayon nag-unite tayo We've been uniting already all the senior citizens organizations nationwide, nag-unite na po tayo. And for this, I think ANCOS is also initiating a move to unite, also to have a national united movement. So siguro ito ay makakatulong din at siguro kung hindi man pumasa itong universal pension for this 19th Congress bagong mag-end at ay siguro sa susunod sa 20th Congress balik to zero tayo. Ito yung nakakalungkot at nakakasad sa akin talaga kasi sobrang trabaho natin Grabe talagang trinabaho natin. Hindi ako sabi ko parang napapagod na ako. Hindi ako nalulungkod dyan, Ate Choy. Pagkakataon yan para mag-unite tayo. Pakinggan natin si Manong George. May sasabihin siya tungkol dyan. Simple lang sasabihin ko. Sa panahon ngayon, ang namamayani ay hunger for power and money. Parang yung serbisyo ay sinasantabi at binibigyan ng priority yung pera at power. So kailangan, lalo na ngayon during these challenging times, dapat kagaya ng sabi natin lahat, magkaisa tayo, magkapit puso tayo, magtulungan tayo, lalo na sa mga matatanda na nung kabataan natin ay talagang tumulong tayo sa komunidad at sa bansa. So anong iniintay ng mga senador, ng mga congressman? Pinapabayaan tayo. Kagaya ng Centenarian Cause Award, mula sa 25,000 per every 5 years, ni-reduce sa 10,000. Pag dinivide mo pa yan sa 12, ibig sabihin per year, 2,000. Pag dinivide mo sa 5 pala, 2,000. Pag dinivide mo sa 12, ay konting-konti ang tatanggapin ng senior. Bakit inamendahan nila? Pondo na naman. Pondo, pero sa kanilang mga sariling personal na kapakanan ay walang sawa ang pagbigay ng pera sa kanila. So yung graft and corruption ang dahilan, Kapuroy, kung bakit ang mga senior ay hindi nabigyan ng prioridad dito sa Universal Social Pension. Alam nyo, yan nga ho bakit kailangan ibenta natin ang boto natin sa mga politikong namimigay ng pera na hindi naman galing sa kanilang bulsa? Galing yan sa ating buwis. Katulad ng sinasabi ni Heidi Mendoza, tax ng ina nyo yan. No? So, kunin nyo yan, pero wag galing sa kanilang bulsa at wag nyong ituring na regalo yan sa inyo ng mga politiko. Inumit yan sa kaban ng bayan. Nanay Salve. Yes, gusto ko lang bigyan ng higit na diin yung binanggit kanina ni Ma'am Choi tungkol sa i-refile tapos ilang taong paghihintay na naman yan. Gusto kong banggitin ito ay totoong nangyayari araw-araw. Ang nakatatanda ay nawawala, nababawasan araw-araw. Sa atin lang na grupo, may ilan ang namatay within a few months. Last year, towards the end of the year, ay may namatay sa atin. Diba si Chit? Si Chit. Tapos just last week, this week ay namahinga na rin yung isa pa nating kasama. Hindi ang mga yan nakakatikim nung ating mga pinagpagura ng mga kinampanya nating mga benepisyo. Kahit tayo, I doubt na meron sa inyo nakakatanggap. Ako kahit piso, wala.
Ang ibig ko sabihin, hindi ko pinag-iinteresan. Pero sana man lang, ang pag-isipan ng ating gobyerno ay yung karamihan ng mga seniors. Kasi ang gobyerno ay hindi naman nabubuhay ito para sa ilang tao lamang. Ang gobyerno ay binuo at binubuhay itong patuloy ng ating ng ating populasyon para sa lahat ng mga um, tao dito sa ating bansa. Na sana lahat yan ay makatanggap ng ayuda ng ating gobyerno. And then, yung tungkol sa paglalabi ng NCSC, I have nothing against NCSC dahil ang SC ang Senior Citizens Sectoral Council natin ang nagtrabaho ng husto para yan ay maaprubahan sa Kongreso at sa Senado. Pero ang ibig ko lang sabihin, nakakapaghinanakit na nung magpasa sila ng budget proposal para sa 2025, hindi nila isinali yung budget proposals para sa 2024. Di ba pag nagsisimula ka, titingnan mo ano yung sa pagsisimula na hindi nasakop, isasama mo na yan sa pagpo-propose mo ng mga pondo para dyan sa programa na yan. So, sana we're hoping na totoo ang sinasabi, gawin nila na mag-propose sila for a supplemental budget. Kung hindi man sila bigyan ng ating gobyerno, maghanap sila kasi baka naman sakaling sa mga susunod ay isalin nila kasi hindi naman natin kasalanan kung makupad o hindi tama yung kanilang pag-propose, pagbabudget nila. Nanay Salve. In addition, Nay Salve, gusto ko lang susugan yung sinabi mo, no? Actually, yung ating universal social pension at 500 pesos with only 7 million receiving, nasa 28.6 lang po billion and for the first year. Kasi meron naman provision doon sa 10423, yung HB, may provision doon na every year mag-i-increase ng 100 pesos. So for the first year, you will only need 28.6 billion para makapamigay po, ma-implement po ito ng 2026. Pero I just tawag dito, nabasa ko yun, and even si Congressman Joey Salcedo of Albay, nung pumunta sila Senator Amy doon, ay kinausap din niya na sana bigyan pansin po yung universal social pension and we will help out kung ano ang problema doon sa budget if ever there is. Ang sabi ni Amy Marcos sa kanya, I will study that. Do you need to study it? Na ang committee mo ang mag-hear. Ang committee mo ang maggagawa ng report. If this bill has been unanimously approved by 230 plus in the lower house of Congress, bakit hindi mo papansinin yun? 8 months po nakatenga yan at hindi man lang yan na i-calendar niya. Tama din si Ka-Floro, tingnan mo. Nagpa-hearing siya dyan para kung legal ba o illegal ba yung arrest. You see, para ako, parang I know that I believe in that. But, pag meron tayong konting hope, hindi ako bumibitaw dyan up to the end. Kasi baka nga, with those 2 days, at she will realize, Senator Amy Marcos will realize that she is wrong, and she had talaga, sabihin natin, set aside that bill at ma-realize na nga, kailangan ito ng mga nakatatanda at pagbalik niya ay itong unahin niya i-calendar. So sana, ang problema lang nito, if she will not win in the elections, will she do that? Will she calendar it? The more that she will not. So maniniwala na ako dito kay Sir Floro na pang ano lang yun? Ka-Floro, pang ano lang yun ito? Pampapogi lang. O yun, siguro. Alam mo, Sister Choi, wishful thinking ang tawag ko dyan eh. Historically, I mean, marunong naman tayo mag-analyze ng trends. It's just a question of priority. Lagi kong sinasabi yan. Hindi nila tayo binibigyan ng prioridad. Sa totoo lang, maski mismo yung ahensya na binuo
na National Commission of Senior Citizen. Hindi rin nila binigyan ng budget yun for the first 2 years? Have you forgotten that? Hindi nila binigyan ng budget kaya hindi nakatayo ng maayos. At hanggang ngayon hindi makatayo-tayo. Tapos ang sinisisi nila ay yung inappoint nilang chairman na inappoint nila after nakapag-appoint na ng 2 chairman. Tapos yun ginawa nilang whipping boy, no? Sana itong mga commissioner ng NCSC makipagtulungan sa atin at willing naman tayo makipagtulungan sa kanila. Yes. Tulong-tulong tayo maghanap ng budget. Pero ako hindi na nananalig dito sa kongresong ito. Actually, I will be very happy kung walang mangyari because that will heighten the anger of the senior citizens and it will lead us to unite and it will give us another momentum and motivation to fight and finally get it. And we will win it by our efforts because we are going to lobby for it. Yan yung gagawin natin sa susunod na 3 years ng susunod na kongreso. And after that, maghanap na tayo ng mga leader natin. Katulad niyan si Tatay George at saka si Nanay Salve. Kasi ako hindi pa ako pwede. May empleyado pa ako eh. May trabaho pa ako eh. Pero kailangan natin ang mga senior citizen na umupo dyan para magkaroon tayo ng sariling boses. Pati sa lower house, sabi ko nga kay Congresswoman Magsaysay at saka kay Congressman Ordanes magkasundo lang kayo sir. Pag-usapan natin, hatiin natin Pilipinas, maski 6 na congressman kaya natin ilagay. Naniniwala ba kayo? Hindi nagkakasundo. Hindi nagkakasundo. Kaya nating magpaupo ng 6 na congressman? Naniniwala ba kayo? Kung magkasundo sila? Kaya natin. Basta magtutulungan. 12 million na ng mga botante. Simple lang solusyon ko dyan eh. Lahat ng lalaking senyor, Ordanes ang iboto nyo. Lahat ng babaeng senyor, Magsaysay ang iboto nyo. Party list nila, 6 makukuha nating upuan. Maniwala kayo sa akin, kaya natin gawin yan. Floro, doon ako boboto, sorry ha. Doon ako boboto na nakikipaglaban sa karapatan ng mga nakatatanda because I will never vote for someone, kahit kakongreso, senado, na hindi nila tinutulak ang mga karapatan, rights and welfare of the senior citizens. Kaya ito ako tumatanda ako dito because of this advocacy. Kung hindi ko to nakikita sa mga tao na iboboto ko, ba't ko iboboto sila? I will never vote for them. Kaya nga babae ka nga, di Magsaysay ka. Yun. Up to the end. Ito Ka-Floro, this is very if you call this technical. When I was in OSCA 2016, okay, so existing social pension program po yan for the indigents. No? Nagkakaproblema na yan. Alam nila yun na tumatayo ako sa plenary ng DSWD to question them, no? Kasi ang kanilang pagpatupad ay dispalingado. Okay. Now, ito, pumasok ngayon yung increase of the same social pension program from 500 to 1,000. Same beneficiaries po. Hindi lininis ang kanilang listahan So in other words, same beneficiaries, okay, in-increase nila ng 500, so naging 1,000 pesos. All right. Somehow, to me, it derailed the universal social pension because nagdagdag ka dyan ng 25 billion to make it 500 or to make it 1,000. So from 25 billion to another 25, 50 billion yan. Kung hindi sana yan nag-increase, ipinush yung universal social pension, di sana maganda. Actually, it started itong ating dilemma now. It is because of this law that increased the social pension program for the same beneficiaries, indigents, from 500 to 1,000. See? So, ganun ang nangyari. Kung yan ay naging universal and they will receive 500, another 4 million. Kasi at that time, 4 million lang, 3.7 lang po ang mga indigents. And then after 2 years of enactment, of the payout, of the implementation, naging 4 million. O di naging 12 million tayo total. So 8 million ngayon ang hindi naka-receive. O namatay yung iba. Hindi pa rin linilinis ang mga
ang ating listahan. And up to date ha, marami palang nakaka-receive ha na matagal nang patay. So how would you reconcile that? Yeah. Matagal nang patay, nandoon pa, nakaka-receive pala ng social pension program ang mga patay. Yeah, of And course. maybe that's not happening in the urban areas, but it is happening in the rural areas. I am here in the rural areas. Kaya alam na alam ko po na ganun ang nangyayari. Well, See? At ano ka, Floro, I'd like to, in fairness naman, 2022, nagkaroon ng budget ang National Commission. Later part of 2021, ng 25 million courtesy of Senator Risa Hontiveros. Kaya nabigyan sila ng 25 million. What is 25 million for a big commission and answering the call of 12 million? Pero kahit paano, yes, kahit paano nakatakbo sila Attorney Quijano. Pero ngayon, hindi ko po alam dahil malaki ang budget nila including lahat ng programs, including the ATOP, Anay Salve and all of you. Ang laki ng budget ngayon for this GAA 2026. 2025, I'm sorry. Alam mo kapatid nga Choy, ang operating budget para i-implement ang SOCPEN, noong 500 pa lang siya, ang operating budget nila ay 50 billion. Yes, and 50 from billion. that, may 5 billion for operations ng DSWD. Dinagdagan mo ng 500, dinaging 100 billion na. So, ibig sabihin, may 10 billion pang operations budget ang DSWD. Laki, Pero, wala pa rin silang taong matino. Wala pa rin silang plantilyang matino. So, sige, pagpalagay natin, magkaroon tayo ng social pension. Universal. Hindi ready. Hindi ready ang DSWD. Hindi ready ang NCSC. Alam mo yung DSWD na yan, 34 years na ang kapalpakan nila. Kasi unang-unang lumabas ang batas, 1990s pa. Pero wala pa ring departamento na nanamamahala para sa mga senior citizen. Maski nga sa SOCPEN lang, sabi ko nga doon sa taga-DSWD nung kausap namin nakaraang linggo, sabi ko sa kanya, baka akala nyo SOCPEN lang ang issue ng mga senior. Meron kaming issue sa health, meron kaming issue sa wellness, meron kaming issue sa livelihood, meron kaming issue sa housing. Pero imaginein mo, since na lumabas yung batas ng senior citizen, wala silang naitayong maski isang division o section. And to top it all, nung ginawa yung 9994 na yan, ni-reduce nila ang issue ng senior citizen sa discount at saka sa ayuda. Ganon tayo kababa sa pagtanaw nila. Kaya, nasaan na yung sinasabi ni Tatay George kanina na this law will give the opportunity for senior citizens to participate in socio-economic development of the country so that they will be able to use their expertise and skills to contribute to nation building. Nasaan yun? Nation building. It that is they always will come up with contribution to nation mechanisms building. that the government will establish mechanisms and avenues for the senior citizens to participate. 36 years, nasaan yun? Ilang sekretary ang nagdaan dyan? No, I'm not blaming the cabinet secretaries. I blame the professional staff of the Department of Social Welfare and Development. Yung mga career officials dyan na hindi nag-isip. They never planned for anything. And I blame them. But what's their plan for 2025? Wala pa rin. Wala pa rin devolution. But you know, we have the section from the local DSWD. We have the section of the elderly section. So lahat po ng ating mga social welfare development offices, meron po tayo elderly section aside from OSCA. So meron din naman talaga sila mga na local government yan. Opo, local, mga LGUs, we have the elderly but alam section. mo naman pag local government, it's more political than real. Pero walang elderly section ang DSWD National? Wala, They unit don't nga. have. SOCPEN nga lang under the Social Protective
Bureau, Social Protection Bureau, meron dong isang department na welfare tapos may isang Okay. unit na maliit Okay. para sa SOCPEN at lahat ng tao doon, alam mo ba kung ano? COS. Oh. And may mga GOs pa. Do they have GOs no more? They said Hindi have. ko alam pero yan yung dahilan kung bakit laging delay ang payout. Dahil alam mo ba ang isang, ako galing ako sa gobyerno Alam mo bang isang issue niya, problema nila? Tuwing magkakaroon ng payout, maghahanap sila bawat lugar ng special disbursing officer para magdi-distribute ng pera, mag-e-encash nung payroll, bla bla bla. Sinong lukulukong empleyado ng gobyerno papayag na siyang ilalagay doon palagi? Kung may mangyari doon sa pera na yon, di sira ng kinabukasan niya sa gobyerno. Saka banded official yan, no? So Oo, banded official. magpupos ka ng And band. not all employees have bonds. And they have to deal with that every time na may payout because until now, they have not institutionalized the system. So, ganyan ang klase ng priority ng buong sistema ng gobyerno ang binibigay para sa seniors. Ganyan ang sitwasyon natin. At walang nagbubulgar dito. Tumatahimik ang lahat. Pero ilang cabinet secretary na ang dumaan sa sa CSWD. Marami pang aktivistang nagdaan diyan. Marami ring militar na nagdaan diyan. Maraming media person na nagdaan diyan. Pero nasaan? Nasaan yung unit sa DSWD na kasi alam mo, wala sanang problema ang pagtatayo ng National Commission of Senior Citizens. Kung meron ng existing structure sa loob ng DSWD, it would have been a simple issue of devolving these people. Devolution lang. Kung na-remember nyo, nag-rationalize ang government, din-devolve yung mga agricultural workers. Yes, but there is a problem in the Din-devolve devolution. yung mga health workers. Di ba? Wala Walang structure. I-research nyo, subukan yung pumunta sa website ng DSWD, wala. Sa totoo lang, Accordingly, they have naman daw mga staff na they are ready. Kasi actually, itong natin, Centenarian Act of 2024, the implementing agency talaga dyan, doon sa batas na yun is National Commission. And the Universal Social Pension Program also, ang implementing agency is already the National Commission of Senior Citizens. Yan po ang batas. But then, may problema tayo dyan, CM Choi. Ang problema natin dyan, while ready na yung for transition, ang problema, yung pagta-transitionan, meron ngang ilang tao pero hindi kumpleto. Hindi kumpleto ang kanilang tao. Pangalawa, hindi rin ready, wala rin, ewan ko lang kung nabigyan na ng orientation, nabigyan ng training sa pag-handle ng mga programs na yan. Kasi bawat program ay may sariling personalidad, may sariling pangangailangan yan. In fact, ang nakikita ko nga yung binabanggit ni Ka Floro na pagkukulang ng DSWD in terms of preparing its personnel para sa pagpapatupad ng isang bagong programa ay kasama diyan yung una, pagpaplano, ilan bang tao ang kakailanganin nila, and then ano ba ang kwalifikasyon ng bawat kukunin nilang tao to handle certain tasks within the program. So kahit na dumami pa ang kanilang mga COS o dumami pa ang kanilang mga i-hire ng mga professionals na mga personnel, kung hindi naman yan nabibigyan ng tamang orientasyon kung paano nila patatakbuhin yung kanilang programang hahawakan, mahihirapan. Nakaupo lang yan sa lamesa, siguro sa harapan ng kanilang mesa. Nanay Salve, paalala ko lang sa inyo, may 10 minuto pa tayo pero marami tayong mga televiewers dito, mga tagapakinig nood na may mga mensahe. So siguro mabilisan lang, ako na magbabasa para lalo na yung mga greeting. Greetings from Lily Vargas, S4S ito. Listening from Cambodia. Hello Nanay Salve, Kapuroy, Ma'am Marichu and Sir George. Yan. Si Leonie Garcia, S4S din ito, watching from Quezon City.
Onteng Malinaw from Caloocan North, watching from Pembo, Taguig. Lolita de la Cruz, watching from Hedvi. Beth Tagura ng, Yes, CM ng Beth. NCSC. Hello, Region 8. Hello from Our Beth regional Tagura, CM director Choi, CM Floro, for and si NISCA. CM Nanay Salve. Alex Nolan. Sabi niya, hindi mapapansin ni Senator Amy Marcos yan. Malabnaw ng isip ni Amy. Sorry ha. Mas gusto niya ang mga Duterte kaysa matatandang senyor. Sorry. Binasa ko lang po yun. Ayan, William Wong White. Huwag na po umasa kay Senator Marcos. Matagal na kasi pinabayaan ni Senator Amy. Kaya huwag na lang natin iboto. Ayan. Delia Camacho from GMA, viewing from Cavite. Ross Toribio, watching from Ilagan City. Fernando Simagala, Association ng Binangonan Rizal Senior Association. Ayan. Alina Leoncio, watching from San Juan. Lina Flechero, watching from Binangonan. Lucy Hamandron from maganda nga po, sana magkaroon tayo ng seat sa DSWD. Yan. Daniel Marbella, totoo ba yung universal session pension o isang political gimmick lang? Political advertisement lang yan sa ngayon. Cavite Celia, wala nang makuha. Like my mother, 85 na, wala namang nakuha. Octogenarian benefits. Jake Alagamis, Rosana de los Santos, Reyes, Maria Betty Unlayo, Melbao, marami sila. Elderly from San Antonio, watching from Tayuman, Binangonan. Watching from Cagayan de Oro, Dory Gabo Hamis. Ayan. Milaw Peña, implement na, kunin ng budget sa BIR. Ano to? Ayusin yung DPWH para di naman ako ang pera. Milaw Peña, good work to all. Virgilio Dedeles, no for Amy. Yan. Isabel Perez, ang Expanded Senior Citizens Act na ginawa nila ay kalokohan din. Ang binibigyan ay 80, 95, 90 plano kapag lumampas ng edad. Paano pag lumampas ng edad na 80, makakahabol pa mag-antay ng 5 taon ulit bago ulit ma-qualify. Kawawa naman ang mga matatandang umaasa. Ayan. Ayaw na bumaba. Ayun, si Kaos ka. Si Nestor Hornilla. Sino po ba ang party list natin? Naku, bawal ho mangumpanya rito. Isabel Perez. Ayun, sumagot na siya. Solid United Senior Citizens Party. Oscar Ricaflanca. Sana ma-invite si Amy para ipaliwanag niya kung bakit di siya mapatawag ng hearing. Ayan, invite nyo raw si Amy. Invite ng kose. Atenir Kaya kung Vargas. papayag yun? Ay naku, any comments po? Bakit yung mga pensioner walang social pension at yung mga di naman nag-contribute ng tax yun pa yung nakakatanggap? Mamaya sasagutin kita, Atemir. Lina Flechero, tama po yung sinabi nyo, dapat tayong magkaisa lahat ng nakatatanda. Yan. Eva Pulido, member namin ng S4S ito from Kainta. Paano po nangyayari kung patay na yung tatanggap ng social pension? Di nila dinideclare na patay na sila. Walang magdideclare dyan. Sana po, pag 60 years old, may pension na agad. Tama, dapat magkaroon tayo ng voting power para pansinin tayo ng gobyerno. Ellen Tuazon at Virgilio Dideles. Ito, kasama natin sa NAPSI. CM Laurencia Abining Suening ng Cebu, watching from Cebu. Lina Flechero. Hello, CM. Yan. Sabihin nyo na indigent ang binigyan lang. Meron namang alam ako na may MFA, paupahang apartment, nakakapasok sa social pension. Indigent ba ang tawag doon? Naku, marami po ako nakikitang ganyan sa mall pag kumukuha ng social pension. Ito, classmate ko, Barry Pagulayan, watching from Bacoor, Cavite. Ayan. Cabiltes Celia, watching from Taguig City. Member ng NESCA. Uy. So, dumadami ang ating kasamahan. Yan. United, senior citizens. Yan. Iba-ibang organizations. Soon. So, alam mo, itong ating issue, mahaba-haba pang labanan ito. Kaya, bagamat nakakalungkot, sa akin ay natutuwa ako kasi baka itong bungsod sa atin na magkaisa tayo at magka-unite tayo. Magising yan, Floro. Magising tayo mga Pilipino. Oo. Magigising tayo. Malay nyo,
Alam nyo, ang sistema ng gobyerno natin ngayon at ang ating lipunan ay malabo. Ang isang dapat sisihin dyan ay ang ating henerasyon. Pero siguro, pagkakataon natin ito para makabawi tayong mga seniors, no? Ipaglaban natin ang pagbabago at tayo ay babangon muli sa ating pagkakatulog ng mahimbing. Yan po. Teka, magbibigay lang ako ng short statement. Yes po, yes po. Kaya tinatag yung kaibigan, kaya tinatag yung National Commission dahil ang DSWD overflooded with projects, with many activities. Kaya tinatag yan para mag-focus sila sa mga senior citizen. So ang tagal-tagal na ng National Commission, about almost 5 years. Hanggang ngayon ay hindi tinutugunan yung ating pangangailangan. Kailangan talagang tulungan tayo ng National Commission. At isa pa, ngayon bakante yung chairmanship ng commission. Matagal na. So, yung ating commission ay should be more effective para talagang tunay na mag-focus sila sa kapakanan ng senior citizen. Kaya yan ang purpose kung bakit tinatag ang National Commission. At isa pa, sa pagkakataong ito, sana magkaroon ng database ang DSWD. Matagal na nating hiningi yon, nabanggit kanina, mga patay nakakatanggap ng pensyon. Hindi pa na-update ang ating database. Thank you. Yan. Yun. Konting kasagutan lang doon, ano, yung NCSC ay nasa mahigit 5 million na raw yung kanilang database. Pero marami pang hindi na ipapasok, no? Sana lahat ng mga ka-seniors na hindi pa nagfa-file, sana ay mag-fill up na kayo doon sa website ng ng NCSC para marehistro kayo, no? Sagutin ko lang yung isang yung isang statement kanina, no, na bakit yung mga hindi nagbayad ng buwis bakit sila pa binibigyan ng pensyon. Kaya nga po pinaglalaban natin ng universal pension para lahat bigyan at hindi tayo mag-away-away. Pero sa isang banda, kapatid, hindi po kasalanan ng mga hindi nakapag-contribute ng SS at GSIS dahil hindi po sila nag-qualify Sila po yung mga taong hindi natin sinweldohan ng tama. Sila po yung mga taong hindi nagkaroon ng regular na trabaho. Sila po yung mga kasambahay nyo. Sila po yung mga karpinterong nagtayo ng bahay nyo. Sila po yung mga kanterong nagtayo ng mga kalsadang dinaanan natin na mga hindi sinweldohan ng tama. Sila po yung mga purpose lang kung magtrabaho. Kaya lahat din sila may karapatan. Tayong lahat may karapatan. Kaya nga sana universal social pension para hindi tayo mag-away-away, no? Dahil yan man sila ay nag-contribute din sa development ng ating bansa. Kung wala ba yung mga nagtayo ng kalsada na yan, ng mga karpintero na nagtayo ng mga gagandang building na yan, may opisina ba tayong pinasukan? Di ba? Wala. Pero sila, hindi sila nakapag-SSS dahil hindi sila binayaran ng tama. Yung mga kasambahay ninyo. Pwede ba idagdag natin dyan yung mga farmers at saka yung mga farmers, yung mga magsasaka at mga isda na nagbubuwis ng buhay nila araw-araw, nagbibilad, pero wala silang SSS. So kaya nga, wag ho tayo mag-away-away tungkol dyan. Itulak natin ang universal social pension para meron o wala ay magkakaroon. Yan. So alam mo, medyo mahaba na yung oras natin at sa aking oras ay 4:00 na. Unless meron pa kayong ibang sasabihin, eksakto po tayo. Time. Last Sige, statement last na lang. Sige, mauna ka. Sige. Okay, as leaders of senior citizens organizations, we continue to fight for our advocacies. We continue to protect the rights and welfare of the senior citizens all over our country. We are actually representing them. And anything that we do, sila po ang ating rene-represent. So with ngayon ito yung ating battle cry. Our battle cry is really to push for the enactment of the Universal Social Pension Program because ito po ang kailangan po. This is the need ng mga nakatatanda. At ito lang siguro
ang programa na maibibigay ng gobyerno sa atin eh. Kasi aside from the centenarian, the ATOP, ang ATOP hindi naman lahat yan nakakatanggap ang ating mga nakatatanda. So we rely on the universal social pension. Kasi isipin mo, even if it's only 500, increasing by 100 per year, until it will become 1,000 at mapareho na siya doon sa mga indigent social pensioners, ay ito ay sustainable. At ito hanggang siguro sila ay mawala na sa mundo, ito ay papasalamat nila sa ating pamahalaan. And I am just very sad, no, that hindi ito nabibigyan siguro dahil ugod-ugod na, baliwala na lang senior citizen. But remember that we are the most vulnerable and marginalized sector of the society na dapat pansinin. Siguro nga, we will start to be together, to be united and be one for this cause. Siguro maririnig na tayo. At hindi lang yung yung nagsasalita ka lang, we have to do it 'di ba? So I'd like to say thank you again to COSE. And of course, I would like to say hello sa aking mga kasama sa NISCA Incorporated all over the Philippines. And thank you, Naisalve, Ka-Floro, and Sir George. Ang tagal na nito itong dalawa na to ha. Haligi na ito ng haligi, puso ng tahanan. Ang puso ng tahanan are the very senior citizens. Yan po ang tawag ngayon, no? Kasi meron tayong ina ng ina ng tahanan, anong tawag natin? Ilaw. Pag sinabing ama, halige. Pag sinabi naman mga nakatatanda, tayo po ang puso ng tahanan. So with that, thank you very much. Good afternoon, everyone. And stay safe. God bless us all. Yan. Sige, Tatay George. Napakaganda nitong talakayan. Medyo nabubuhay ang mga elderly, mga nakatatanda na umaasa hanggang ngayon na tayong lahat ay magkakaisa, magkakapit puso at magtutulungan. Bigyan natin ng halaga ang mga senior citizen sapagkat sila ang nakatulong sa ating komunidad, sa ating bansa nung sila ay bata pa. So, ngayon, bigyan natin sila ng pagkilala sa pamamagitan ng mga tulong kagaya ng Universal Social Pension. Kailangan ito ay maaprubahan. Siguro ang mangyayari because miracles do not happen every day, but magdasal tayo na sana magkaroon ng milagro na magising si Senadora Amy Marcos, itapon sa garbage can ang politika at intindihin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Okay. Nanay Salve. Maraming salamat. Napakaganda ng mga sinabi ng ating mga kasamahan ngayon. Gusto kong idagdag na lamang itong ilang puntos. Una, itong mga issue na ating pinag-uusapan at mga panukalang ating mga isinusulong ay mangyayari lamang ito, magkakaroon lamang ng realization kung ito ay ating pagtutulungan. Kung hindi tayo ang makikipaglaban para dito, sino ang lalaban para sa atin? Diba? Kung hindi tayo, sino? Kasi kanya-kanya yung ibang sektor ay paglalaban nila, sarili din nila. So kailangan tayong kumilos para sa ating sarili kung gusto natin magkaroon ng pagbabago. Pangalawa, kailangan yung pagtutulong-tulungan. Sabi nga kanina ni Ka-Floro, there is strength in number. Pag tayo ay nagsama-sama at nagtulong-tulong, kung magkakaroon ng realization yung sinasabing national na convention, mag-ipon-ipon ng mga magkaroon ng isang unit na group, anong tawag nito, isang united na grupo na magtutulong-tulong, magpaparinig ng mga saloobin at mga damdamin, baka sakaling magising at makinig ang ating gobyerno. And then for our government, napakahalaga siguro na paminsan-minsan ay pagtuunan ninyo ng pansin kung ano ang talagang mandate ng gobyerno. Bakit merong gobyerno ang isang lugar, ang isang bansa? Hindi lang siguro para magkaroon ng istruktura,
kundi para magkaroon ng kikilos para sa iba't ibang mga bagay-bagay para sa kagalingan ng lipunan. So, paminsan-minsan pagtuunan ninyo ng pansin, ano ba ang para sa mga tao inyong kinasasakupan? After all, kayo ay responsable para sa lahat ng tao. Hindi kayo responsable para sa inyong sarili, kundi responsable kayo para sa mga tao ng bansa na yan. And then also, ang sektor natin ay palubog na. Kumbaga yung ilaw natin ay kumukuti-kutitat na lamang. So we need new blood. Tama po yan na nakita ko, nakakatuwa na dumami yung listahan ng ating mga viewers natin. Hopefully hindi lang sila mag-view, hopefully hindi lang sila makikinig at makikibasa, kundi we are hoping na in the near future ay kayo ay kasama namin sa aming mga pagkilos. Kailangan natin ng bagong dugo, new blood. At dito lamang po si Ka Floro at saka si Ka Choy, kasama sila sa mga new breed ng mga senior citizens na merong dala-dala within themselves na bagong dugo, mga new breed ng mga fighters, new breed of advocates. So kailangan po natin ito. Ngayon po ay hindi na kailangan ang magkanya-kanya lamang ng mga sektor, kanya-kanyang pagkilos, kundi kailangan ngayon ay sama-sama dahil walang sektor na nabubuhay na mag-isa lamang. Ang mga bata ay hindi mabubuhay kung wala yung mga nakatatanda. Ang mga nakatatanda ganun din. In the same manner, yung mga yung working ages natin ng mga tao, kailangan din sila merong suporta manggagaling sa ibang mga sektor. So, bakit tayo kailangan magwatak-watak? Kailangan tayo magtulungan. Maraming salamat sa COSE, maraming salamat sa Misereor at sa iba pang mga tumutulong sa atin. Yeah. Thank you. Ayan mga ka-seniors, narinig ninyo ang iba't ibang kuro-kuro at ibang mga issue at mga karanasan ng ating pakikipaglaban tungkol sa Universal Social Pension. Ako ito lang masasabi ko, lalong-lalo na sa mga ka-seniors na feeling ninyo ay kayo nasa comfort zone, no? Yang pensyon na tinatanggap nyo ngayon kung meron man ay unti-unti pong nai-erode yan ng inflation. Yung purchasing power nyo po ay bumababa. Kailangan po ninyong proteksyonan yan at ang isang proteksyon na kailangan natin ay magkaroon ng isang universal social pension na sana ay adjustable at umaangat depende sa kondisyon ng ekonomiya. Tumulong po kayo maski na meron kayong pensyon, sumama po kayo sa kilusan dahil hindi nyo nakakasiguro na yung mga magiging anak-anak ninyo ay magiging singganda ng ayos ng buhay na tinatamasa nyo ngayon. Kung ano man ang itatayo natin ngayon, hindi lang para sa atin ito, para sa mga anak at mga apo natin. At ito masasabi ko, hindi lahat ng successful na tao, yung kanilang mga anak at mga apo ay magiging successful. Yan po ay principle ng solidarity. Magkaisa tayo para sa kinabukasan ng lahat, para sa kagaganda ng buhay nating lahat. Maraming salamat po at sana ay maging dahilan ito para magkaisa ang lahat ng mga senior. Kung sakali man, sana may milagro. Pero naniniwala ako sa Diyos pero hindi ako naniniwala kay Aimee Marcos. Maraming salamat po. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Misereor, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.